Sa ikalawang libro ng Corinthians, bahagi siyam, taludtod una hanggang ikawalo. Hindi ko na kinakailangang sumulat pa sa inyo tungkol sa pagtulong sa mga pinabanal ng Diyos sa Judea. Dahil alam ko namang gustong-gusto ninyong tumulong. Pinagmamalaki ko pa nga ito sa mga taga-Macedonia. Sinasabi ko sa kanila na mula pa noong nakaraang taon, kayong mga taga-Akaya ay handa nang magbigay ng tulong. At ito nga ang nagtulak sa karamihan sa kanila na magbigay din. Kaya nga pinauna ko na kayo, Rian, sina Tito, para matiyak na handa na kayo sa inyong tulong, gaya ng pinagmalaki ko sa mga taga-Macedonia. Sa ganoon, hindi nila masasabi na walang kwenta ang pagmamalaki namin tungkol sa inyo. Sapagkat kung dumating ako riyan kasama ang ilang mga taga-Macedonia at makita nilang hindi pa pala kayo handa sa inyong bibigay, gaya ng sinabi ko sa kanila, mapapahiya ako at pati na rin kayo. Kaya nga, naisip kong paunahin ang mga kapatid na ito sa akin para habang hindi pa ako nakakarating ay malikom na ang inyong mga ipinangakong tulong. At sa ganitong paraan, makikita ng mga tao na kusang loob ang inyong pagbibigay at hindi dahil napilitan lamang. Tandaan ninyo ito, ang naghahasik ng kaunti ay umaani ng kaunti at ang naghahasik ng marami ay umaani ng marami. Ang bawat isa sa inyo ay magbigay ng ayon sa sariling kapasyahan, nang walang pag-aatubili at hindi sa pilitan. Dahil mahal ng Diyos ang mga nagbibigay ng may kagalakan. Purihin ng Diyos sa pagbasa ng banal na kasulatan. Maaari na po kayong umupo. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, pinagpasalamatan po namin, Panginoon, sa umagang ito na muli pinagkalooban mo kami, Panginoon, ng magandang panahon at iningatan mo kami sa pagpunta sa iyong banal na sambahan, Lord. Salamat, Lord, sa patuloy na pag-remind sa bawat isa, Lord, na piliin at luwalhatiin ka sa mga oras na ito, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, sa umagang ito na samahan mo po kami sa pagsamba, Panginoon, at pag-awit sa iyo. Sa gayon, patuloy naming maluwalhati, Panginoon, ang iyong banal na pangalan. At ikaw nawa, Panginoon, ang siyang gumamit, Panginoon, sa magtuturo sa mga mensahe mo, Panginoon, at patuloy na magtanim sa amin, Panginoon, ng aral. Maunawaan namin ito, Panginoon. Ito lamang po ang aming samadalangin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang ama'y papurihan at ang anak at ang Espiritu gawangan sa pasimula ngayon at magpakailanman. Walang hanggan. Amen. Amen. Marinig mo po ang bawat isa.
magsisimula ng ating pagsamba sa Panginoon, sabay-sabay natin bigyan ng masayang pag-awit, pakilain at ipaalam na siya lamang ang nag-iisang Panginoon. Awitin po natin ang lahat ay magsasaya. Tayo po ay tumayo, mga kapatid, at sumabay po tayo sa pag-awit sa Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinagpala na lubusan, di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Dakilang biyaya, kami pinalaya, mula sa bihag ng kasalanan. Pinatawad, Pinagpala na lubusan, di mapipigil ang pagsamba sa'yo. Jesus, dakila kang totoo. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. tayo po patuloy na mag-awit sa Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Ang lahat ay magsasaya. Jesus, papupurihan ka. Ikaw lamang ang aming pag-asa. Ang lahat ay magsasabi, ang lahat ay luluhod. Jesus, ikaw lamang ang Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon sa kabutihan ng ating Panginoon sa pagpapala niya sa mga buhay natin. Sa mga oras na to, patuloy po tayong humawit sa Panginoon. Tayo ay patuloy na sumabay sa pag-awit upang maluwalhati ang Panginoon na hindi nagmamaliw at nagkukulang kailanpaman.
Awitin po natin ang Di Nagmamali. Masukat ang diharap na kamtan na sa buhay ko ikaw panaligan. Kapayapaan ay aking nasumpungan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lang ang nagmahal sa akin na lubusan. Inalaya sa aking nakaraan, binigyan ng tunay na pagkanalan. Kapahingahan ay aking naranasan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa akin na lubusan. Di nagmamaliw, nagkukulang, kailan taman. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang, kailan taman. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Tagumpay sa buhay ko ay nakamit. Bukas sa iyong kamay sa tuwing lalapit. Katiyakan sa buhay na walang hanggan. Ikaw ang dahilan, Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa ating ng lubusan. Di nagmamaliw, nagkukulang, kailan taman. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang, kailan taman. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Laging bago, bawat umaga. Labis-labis ang iyong pagsinta. Laging bago, bawat umaga. Labis-labis ang iyong pagsinta. Di nagmamaliw, nagkukulang, kailan taman. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang, kailan taman. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang, kailan taman. Walang wakas, walang patid, ang pag-ibig na alay mo. Di nagmamaliw, nagkukulang, kailan taman. Walang wakas, walang
walang patid ang pag-ibig na alay mo. Di masukat ang buhay at makamtan. Nasa buhay ko ikaw kailan. Kapayapaan ay aking nasuntunan. Ikaw ang dahilan. Jesus, ikaw lamang ang nagmahal sa ating Di nagmamaliw, Panginoon, ang iyong pagmamahal sa amin. Ayan, Panginoon, ang mga sigaw ng puso namin, Panginoon. Sa mga problema, Panginoon, na pinagdaraanan namin sa mundong ito. Patuloy, Panginoon, na nakakamit namin sa iyo, Panginoon, ang tagumpay ng buhay na ito. Ang pangako, Panginoon, na pinangahawakan namin, na hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hindi ka po nagkukulang kailanman. At walang wakas, walang patid na pag-ibig mo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagre-remind, Panginoon, ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pag-awit na ito. Tunay nga, Panginoon, na karapat-dapat ka po namin luwalhatiin at sambahin. Ito lamang po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, naming dakilang tagapagligtas. Amen. Maaari na pumapo. Manalangin po sa ating pagsamba sa oras na to. Tayo po'y sama-samang manalangin. Ama ko, nagpapasalamat kami at nagpupuri kami, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na napakalawak ng iyong pag-ibig na sa aming kalagayan ay inabot kami. Hindi kami kamahal-mahal, Panginoon, ba't minahal niyo kami? Hindi dapat kahabagan, ba't hinabagan niyo po kami? Kaya nagpapasalamat kami, Panginoon, lubos ng aming kagalakan at pagpapasalamat sa inyo. Sa gitna man, Panginoon, na ang sitwasyon ng buhay namin ay pabago-bago, Panginoon. Marahil ang aking mga kapatiran ngayon ay nakakaranas ng kalungkutan. Marahil din, Panginoon, ang estado namin, Panginoon, ay naghihintay kami ng resulta, Panginoon, na hindi namin alam kung anong mangyayari, Panginoon, sa lahat ng bagay. Marahil, Panginoon, ang aking mga kapatiran ay nakakaranas din, Panginoon, na kailangan bumitaw, Panginoon, at ipagkatiwala sa iyo lahat ng bagay, Panginoon. Marahil din, Panginoon, ay nakakaranas din po kami ng paghihintay ng kagalingan, Panginoon. Ito man ay physically na kasakitan o emotionally, Panginoon, ay naghihintay kami ng kagalingan, Panginoon. Panginoon, sa bawat pabago-bagong sitwasyon ng buhay na ito, nagpapasalamat kami dahil mananatili at hindi magbabago ang iyong pag-ibig sa amin. Aabutin kami kanumang estado namin, Panginoon. Hindi ito kayang pigilan namin. At patuloy niyo ito ipapakita sa inyong mga anak, Panginoon. Panginoon, patuloy po kaming lumalapit sa inyo, nagpapakumbaba. Kaya lahat kami, Panginoon, ay naranasan namin ang lahat ng ito dahil sa inyong kabutihan at dahil sa inyong katapatan, Panginoon. Nung 2,000 taon na higit na, Panginoon, na
Sa lahat ng ito. Na dati ay sa kasalanan na namumuhay, ngayon ay kasangkapan nyo na sa kayong katuwiran at sa paglilingkod sa inyo. Kaya Panginoon, patuloy nyo kaming gamitin para sa inyo at sa inyo lamang, Panginoon. Ang buhay na ito na binigay nyo po sa amin ay namumuhay lang lamang dapat sa Panginoon na aming sinasampalatayanan at hindi na sa aming sarili na buhay, Panginoon. Panginoon, ang simbahan na kayo ang ulo ng aming simbahan ay patuloy tatawag sa inyo. Patuloy magpapakumbaba sa iyo dahil kayo lang ang aming pag-asa. Hindi sa galing namin, hindi sa yaman namin, Panginoon, kaya tumitindig ang aming simbahan. Dahil ito sa iyong kapangyarihan. Panginoon, iba-iba man ang aming mga talento, iba-iba man ang Panginoon, ang aming mga personality. Alam namin, Lord, perpekto ang pagkakagawa nyo sa iyong simbahan. Kaya nawa, Panginoon, patuloy nyo kaming gamitin at gamparan namin ang aming tungkulin kung saan nyo po kaming ilagay. Mahalin namin to at patuloy naming masigasig namin gawin to at makita nyo nagtatapat kami, magampanan namin ang tungkulin sa loob ng iyong simbahan. Nangingibabaw ang pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa at mas lalong pinagtitibay ang pagmamahal sa inyo, Panginoon, at pinaglalalim ito, Panginoon. Dahil dito, makisiwala ang aming pundasyon, Panginoon, sa aming paglilingkod at pagmamahal sa aming kapatiran, Panginoon. Panginoon, patuloy naming nilapit sa inyo rin ang aming mga pangailangan. Mula sa aming proyekto na sisiwalan sa Marso, Panginoon, salamat sa mga nag-commit ng kailang sarili na ngayon ang aming deadline, Panginoon, para ibigay ang lahat ng aming mga pinangako, Panginoon, na gagamitin ng materyales para sa pagtapos ng kisame, Panginoon. Tulungan niyo po kami sa mga taong gagamitin niyo para masiwalan to at matapos, Panginoon. At sa iyong biyaya, Panginoon, ay makabit namin ang mga hardiplex na to, ang mga dapat ayusin sa kisame, Panginoon, para mapakabitan na po kami ng aircon, Panginoon, sa iyong pangunguna at paggabay, Panginoon. Panginoon, salamat. Tunay nga, Panginoon, na kayo ang nag-sustain ng lahat ng mga pangailangan po namin. Ganon din, Panginoon, patuloy kong nilalapit sa inyo na sa iyong biyaya, Panginoon, ay makahanap kami ng venue, Panginoon, kung saan gaganapin ang aming family day kasama ang aming mga kapatid sa Kabuko at sa Fairview, Panginoon. Na sa iyong biyaya, Panginoon, ay masama kami bilang pamilya nyo, bilang isang katawan, Panginoon. Nasa darating na Holy Week, Panginoon, ay sama-sama kami, Lord, na magpapalakasan, kasamba, at lalo nga, Lord, na paglalimin ang pagmamahal namin sa iyo at pagkilala sa inyo. Tulungan niyo po kami sa mga pangailangan na to, mula sa venues, mula sa mga babayaran namin, mula sa mga tao, Lord, na gagamitin niyo rin, Panginoon. Sa mga part sa program na ito, ay pagpalaan niyo po naman ng kalakasan, karunungan, Panginoon. Kasama-sama kami, Panginoon, na sa darating na araw na to, bilang magkakapatid sa Panginoon. Ganoon din, Panginoon, nilalapit ko rin po sa inyo ang aking mga kapatiran na may mga karamdaman po. Sa mga kapatiran ko na hindi ko nakasama ng amin ngayon sa iyong bahay sambahan, panalangin ko, Panginoon, dahil sa karamdaman po nila ay kayo po magbigay ng kagalingan sa kailang mga karamdaman, Panginoon. At ganoon din, patuloy ko nilalapit sa inyo, si Mother Lord, Panginoon, at tayong kahilingan po, Lord, ng pamilyang Lucanias ngayon, ay makapunta sila sa PGH, Panginoon. Tulungan niyo po sila sa mga pangailangan nila at sa mga doktor, nadadalhin niyo po sila para ma-sustain at magawa ang tamang prosesong gagawin para kay Kuya Loloy, Panginoon, na matanggal ang bara sa kanyang puso. Panginoon, napakayaman yung Diyos. Patuloy na alam ko na i-provide niyo ang mga pangailangan ng Lucanias family, Panginoon, sa kailang pagpapacheck up sa PGH hanggang sa kanyang iinumin na gamot.
Ganon din para kay Prince David, Panginoon, sa kanyang check-up din, Panginoon. Habang inihintay ang resulta, Panginoon, at alam ko, maraming pangamba sa puso at isipan, Panginoon. Habang inihintay namin ang resulta ng kanyang check-up, Panginoon. Ba't manatili, Panginoon, kayo ang aming Diyos na pag-asa namin na magbibigay ng magandang resulta sa kanyang check-up. Ganon din kay Ate Cecil, Panginoon, nagpapasalamat po kami na kasama namin siya ngayon. Salamat po, Panginoon, na tunay na tumutugon ka sa aming mga panalangin. Sa ngayon, Panginoon, ay naghihintay siya ng resulta sa kanyang check-up, Panginoon, sa kanyang final result. O Lord, manatili, Panginoon, na kayo ang may hawak ng lahat ng bagay. Kaya walang papangambahan ang bawat kapatiran, ang bawat pamilya nag-aalala kay Ate Cecil at ganun din kay Ate Cecil, Panginoon. Na sa iyong biyaya ay magiging maayos ang lahat. Dahil kayo ang Diyos na nag-akda at nag-alaw nito para sa ikabubuti namin, Panginoon. Lord, manatili kayong mabuti sa buhay ng iyong mga anak at sa aming simbahan at hindi ito magbabago. Noon, ngayon at magpakailanman, ay papakita nyo na dakila kayo at tapat kayo sa iyong mga pangako. Ganoon din sa mga ministry namin ngayon, Panginoon, patuloy niyo pagpalain ng aming first quarter ng aming ministry. Ganoon din sa kasama namin na sumasamba ngayon ang aming mga kapatiran sa Kabuko at sa Fairview. Sa pamumunan nila Brother Dan at Pastor Gary, Lord, pagpalain niyo sila ng kalakasan, karunungan, Panginoon, sa pamumunan sa iyong mga tupa na pinagkatiwala niyo po sa kaila. At pagpalain ang mga ministeryo po nila at sa pagsamba nila ngayon, nakasama namin sila sumasamba sa Espiritu, Panginoon. At pagpalain niyo rin po si Pastor OJ, Panginoon, sa kanyang mga ministry sa oras na to. Ingatan niyo po siya sa kanyang mga gagawin, Panginoon. At pagkalaan niyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga ministry mula sa aming mga prayer meeting, sa leadership training, Panginoon, sa mga praise and worship team, sa mga officers, Panginoon, at sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita tuwing linggo, at ganoon din sa aming pagsamba. Patuloy ito, magiging mabunga sa iyong pangunguna at paggabay. At ganoon din ay pinag-inihiling ko rin po sa inyo ang pag-iingat sa bansa, Lord, namin kung saan niyo po nilagay ang iyong mga anak. Patuloy namin pinagkakatiwala sa inyo na muli ay maging mapayapa at maging matagumpay ang aming nalapit na eleksyon at iluklok niyo muli ang iyong leader na tinili niyo, Panginoon. At ganoon din, ingatan niyo ang aming Presidente si Bongbong Marcos mula sa kanyang mga gabinete at sa mga pangailangan ng aming bansa na muli umunlad ito at magbukas ng opportunity na magkaroon ng mga investor at ganoon din ay masustain ang mga kababayan ko na walang hanap buhay, Panginoon. Ganoon din, sa bawat batas na sinusulong, Panginoon, ilayo niyo po ang aming batas sa imoralidad. Ilayo niyo po kami sa sumpa, Panginoon. At sundin namin ang iyong salita, Panginoon, at panundigan kami sa katotohanan, Panginoon. Dahil ito lang pamamaraan para pagpalain ang bansa, Panginoon. O Lord, maraming salamat po. At pinagkakatiwala ko po sa inyo ang mga panalangin na to sa iyong makapangyarihang kamay. Ito lang ang aming samot dalangin at ito hinihiling po namin ito sa ayon sa iyong plano, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. At mari po tayo maupo sa oras na to. At sa oras na to ay wala po ang ating magbibigay ng tanging bilang para sa Panginoon. Hopefully ay maging maayos yung check-up ni Prince David. And praying, as a church ay praying for the family of Wigno sa kailang mga follow-up check-up ni Dab-Dab. So this time ay this time ay pagkakataon natin ihanda ating sarili para makinig ng pag-aaral ng banal na salita ng Diyos. At salamat sa Panginoon, muli natin makasama ang ating pastor sa oras na gagamitin sa ating simbahan ngayon. At tawagin po natin ang ating pastor sa oras na to, si Pastor Jonathan Vidal. Hey.
Okay. Ngayong buwan, last Sunday ng month of February, no? Nagsiselebrate ba kayo dito ng Valentine's? Ha? Wala kayong, wala. Oh. Pero may ibang mga churches na hindi talaga nagsiselebrate ng Valentine's kay pagan daw. Pero mas maganda din na emphasize din natin ang i-change na lang natin ang pangalan ng February 14 into Heart's Day, no? Or Love Month. Kay napakahalaga talaga na ma-emphasize din natin ang pagmamahal, lalo na yung pagmamahal ng Diyos. Okay? So, hindi na natin pagbabasahin ang ating text. Actually, isang verse lang ang binigay ni Pastor Pugay sa akin. Nung pagbasa ko, ang topic or ang theme na binigay niya sa akin is the overflowing life. Or another name dyan is abundant life. No? Kung pagbasa ko sa text, it's about giving man. No? Ang context sa 2 Corinthians chapter 9, mula 9 hanggang 11, in fact, sa aking sermon outline, maraming mga text dyan. At hindi na natin pagbabasahin ng lahat dahil mauubos po ang ating oras. No? So, wala kayong walk back dyan? Okay. 5 to 11. So hopefully makatapos tayo mga quarter, no? Quarter to 12. Okay? So the context, no? The context of 2 Corinthians chapter 9 is lalo na verse 8 is about giving, no? So, therefore, in order to have an overflowing life, we have to give. That's part of my introduction, no? Tingnan natin. Let's move to my introduction. Look at that. Okay. There. No? The context of verse 8 is about giving. Therefore, in order to have an overflowing life or an abundant life, we have to give. Magbigay po tayo. And in fact, sa principle of farming, no? Ewan ko kung may farmer ba dito? Wala ba kayong member dito na farmer? Wala, no? Sa amin doon sa pastor pa ko sa Iloilo, sa Bacolod, no? May mga member talaga kami na mga farmers. So the principle of farming ina-apply talaga sa giving, na? At diyan natin mababasa din sa text or sa context ng chapter 9, no? Mamaya i-explain ko sa inyo, no? I'd like to request everybody please rise as we are going just to read again verse 8 lang, no? Balik natin yung verse 8, Tagalog, no? Sa akin dito, English, okay? Whatever your translation, okay lang. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Diyan na? Okay. Basahin natin sa Tagalog, and then I am going to read the English version later on. Ready? Begin. At magagawa ng Diyos na ibigay sa inyo ang higit pa sa inyong mga pangangailangan para sa lahat ng panahon ay maging sapat kayo sa lahat ng bagay at lagi ninyong matutulungan ang iba.
Napakalinaw, no? Sa English, and God is able to make all grace abound to you, so that having all sufficiency in all things at all times, you may abound in every good work. Ang Panginoon ay magdagdag pagpapala sa kanyang salita. Let's pray. Heavenly Father, we are so thankful for this morning. Once again, Lord, we can worship you in spirit and in truth. We thank you, Heavenly Father, for the privilege of preaching your word and sharing your word to your people, feeding them with the spiritual food. Use your humble servant to meditate and expose the meaning of the verse, oh God, that we can have a message from your word and not my word, oh God. And hide him behind your cross so that you will be the one be magnified and glorified this morning and not myself, oh God. Again, work out in every hearts and minds of your people as they're going to sit down and listen to your word. I pray that may the Holy Spirit will enlighten us and open our hearts, oh God, so that we may be able to understand and accept your word and apply this in our daily lives. Forgive us, Lord, of our many sins in Jesus' name. Amen. You may be seated. Thank you. So, lagyan natin ng cellphone dahil lumilipad ang pages no? It's okay. All right. So, sabi ko na kanina na ang context ng verse 8 sa whole chapter of 9 is about giving. So, diyan natin maintindihan bakit ang nilagay ni Pastor Pugay na theme is about overflowing life. Or living a life that is full of abundance. Now, I would like to show to you, although wala akong dalang real example para mapakita ko sa inyo ang illustration. Pero i-imagine lang ninyo na may baso ako na inahawakan, and then in my right hand, I'm gonna hold clean water, right? Or no problem kung hindi siya mainom or marumi siya. Pero ang meaning ng overflowing is that you pour water on that empty glass, no? And then, pagkapuno niya, anong usual na reaction natin pag puno na? Diba? Maapaw na. Nahuhulog na ang tubig sa labas. Anong normal na gagawin natin? Titigil ka. Diba? Tigilan mo, diba? Yeah. Kahit bulag ka, ma-feel mo sa kamay mo na umaapaw na siya. Kung sa amin sa Cebuano, Rilongo, nag-awas na. Ma-feel mo ang tubig. Kahit hindi man siya cold or hindi man siya hot, but you feel the water. How much more, hindi ka bulag. Diba? So, pagkita mo, uy, puno na, you stop. Pero ang meaning dito sa overflowing or abundance is, it will never stop. Okay? Kahit puno na, hala, sige pa rin. Okay? Overflowing. No? Parang magtataka kayo mga river or mga springs or mga streams or mga waterfalls, right? No? Ilang taon, thousands of years, pagbalik mo, no? Siguro patay ka na. And then ba rin, hala, sige lang, angas ang tubig.
Okay? Ganun po siya ang meaning dito. Overflowing or abundant life. Na kung sundin lang natin ang sikreto ng Diyos sa ating mga buhay, the blessings, the abundant life will never stop pouring in your life. Hanggang mamatay ka, hindi titigil ang blessing. Umapaw na siya, sige pa rin. Hala. Anong purpose? Sa verse 8, yun ang kanina, sa last, sa Tagalog, maganda yan, no? Anong purpose ng overflowing, abundant life? Kunin ko lang yung medyo nag-disturb siya sa vision ko. Anong purpose yan? Verse 8. Yan, nabasa natin kanina. Para, ano yan? Ibalik yung verse 8. Yan. At lagi niyong matutulungan ang iba. Wala nang ibang purpose, mga kapatid. Bakit i-overflow, ipuno ng Diyos ang buhay mo ng blessing? Wala na pong iba. Para matulungan natin ang iba. Ministry. Diba? Of course, una-una para sa Diyos, but God doesn't need anumang material blessing dyan. Dito, ma-emphasize natin ang giving talaga. It's all about material things. Money or food or anything na ma-share natin sa ibang tao. So wala na pong purpose. Ibang purpose ang Diyos. Bakit gamitin kita ng Diyos na mag-overflow ang blessing sa ating mga buhay so that we can help others. Iba namang sinabi dito sa kay Apostle Paul, but that's the same, no? The context. All right? Why God will going to pour out blessings and blessings and blessings upon us is no other than the purpose of that is, of course, to help the ministry. And helping the ministry, ano yan? Tao. Di ba? Tulungan ng tao. And hindi lang siya limited sa mga Christians o sa mga believers, pati mga unbelievers. Makakuha, no? Sa amin sa Cebuano, Ilonggo, makaambit. Pati mga unbelievers, makaambit sa pagpakamaayo. Pagpakamaayo means mga pagpapala, no? Galing sa Diyos. And we will talk, this is literal na material things talaga. No? And don't misinterpret na kung money or material things, thirdly ka na kaagad. No! Money and material things is included in a spiritual realm, spiritual aspect. Kaso lang, ang problema, kung hindi tayo careful, ang blessing magiging curse. Diba? Ang pera, material things, hindi tayo careful, hindi tayo spiritual, lumayo ka na sa Panginoon, then, yung blessing na yan or yung pera na yan, magiging curse. So, diretso na tayo. Hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tama ba yung Tagalog na yan? Ligoy-ligoy? How to have an overflowing life. Okay? Again, ang mensahe ko ay nakafocus sa giving. Kasi yun ang context eh. Alright? Although maraming areas na magbibigay or factors na mag-overflow or your life will have an abundant life. Pero isa dito talaga is giving. So anong sabi ni Apostle Paul dyan? Dahil
si Apostol Pablo ang nagsulat nito, address sa mga Kristiyano doon sa Corinto. Na? It's about giving. Na? Ginamit pa niya Macedonia. Bakit? This is the only church in his time na mahirap mga membro, mahihirap ang iglesia na ito, but grabe sila ka-generous. Grabe sila ka-giver. Very famous ang Macedonia. Ginagamit ni Apostol Pablo. That out of their poverty, they still able to give. So hindi talaga rason mga kapatid na, ay pastor, mahirap lang ako, hindi talaga ako makabigay. Mali. Mali po mga kapatid. Ha? Because giving is not about the amount, but it's about your heart. Inon mo ba? Kaya, in-emphasize na ni Apostol Pablo dyan na saan masaya ang Diyos? Hello? Saan masaya ang Diyos sa buhay ng Kristiyano? Sino? Kanino? Saan siya masaya? Sa mga Kristiyano na magbigay, masaya. Cheerful giver. Ma-include ko yan sa aking points mamaya. Di ba? So, isa sa mga factors na magbigay sa inyo ng abundant life or buhay na puno ng pagpapala, no, blessing, is itong giving talaga. Ha? Kaya ginamit ni Apostol Pablo ang principle of farming, no? Na kung lalo na kung palay or rice, no? Sa amin mga Ilonggo, mahilig talaga sila. Lolo ko, farmer, sa side ni mother ko. Father ko, nakadaan din siya ng farming dahil maaga siya na ulila or maaga namatay yung father niya. Tapos iniwanan man sila ni lula ko dahil nag-asawa siya ulit. No? So iniwan lang siya, tatlo sila magkapatid, iniwan lang sila sa tiya niya, lula ko, na walang asawa. Tumanda na babae na walang asawa. No? Tawag natin yan sa English, spinster. No? Lalaki kasi bachelor eh. No? Kung tumanda ang lalaki na walang asawa, bachelor. Di ba? Babae naman, spinster. So, yung tiya niya or tita niya, nagpalaki sa father ko. So, maliit pala, mga 8 years old pa lang siya, kaya siya ang eldest, father ko, pastor din ha, and he is 93 years old right now. Nung 8 years old pa siya, Second World War talaga, no? In his time, namatay yung father niya. Driver din yun sa bus. Pumutok yung appendix. So, nalason. Hindi pa uso ang hospital dati, no? Inatiis-tiis lang. Namatay, no? So, hindi na namin nakita yung lulo namin. Sixto din yun ang pangalan. Kaya si tatay, dahil junior siya, Sixto din siya, no? Ang pangalan. Yun lang yung tao na ang height niya 5'6" pero mataas, no? Matangkad kay 6'2". Pangalan lang. But anyway, dumaan din siya, no? Minsan nag-uusap kami, sinasabi niya na pinagdaanan niya dati, napakahirap yung dinaanan nila, no? Kasi iniwanan sila. Minsan daw, kasi 3:00 pa lang daw sa umaga, palabas na nila yung ng kalabaw. Eh, mag-araro na sila. Tama ba yung Tagalog? Araro? No. So, dahil bata pa, 8 years old, no? Imbes na mag-aaral ka, nag-kwan ka na, nagtrabaho ka na. I don't know if that was true, pero sabi niya, minsan daw, nahuhulog siya sa kalabaw dahil nakatulog siya. 3 a.m., can you imagine that? Di ba? Siguro totoo talaga.
Yan ang buhay. Pero itong idea, no? Na kami mga Ilonggo, mahilig talaga magtanim ng rice, yung palay. Ano yan sa Tagalog? Ang rice. Bigas? O, palay din? O, yan. So, anong secret para marami ang aanihin mo? Anong sekreto? Damihan mo rin, sa amin tawag sabwag, no? Hasik. Oh, damihan mo rin maghasik, di ba? Oh, para pag-harvest, marami din. Yan talaga yung sinabi ni Apostol Pablo. Look at verse verse 6, no? The point is this, all right, ayan, okay? The point is this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows bountifully will also reap bountifully. Totoo talaga yan. It's a farming principle. Giving is a farming principle. Now, hindi naman na motibo natin na, magbigay ako ng marami para magmilyonaryo. No! Again, ang objective natin ngayon is what? Overflowing life. Abundant life. Yes, we have to talk about money, but to have an overflowing life, it's not all about money. Okay? Hindi na dahil abundant life mo, kailangan kang yumaman. No, mali po yan. Okay? Mali po yan. But, your needs, yung kailangan mo ay mamemet talaga. Okay? At ang isang mensahe dito na i-emphasize ko, na overflowing life, it doesn't mean na nakahiga ka sa pera. No. But number one na makikita sa buhay mo ay nagiging blessing ka sa ibang tao. At kung nagiging blessing ka sa ibang tao, dalawa kayo masaya. Hindi lang ikaw ang masaya, kundi pati yung tao na tutulungan mo, masaya din. Okay? It's about satisfaction. At ma-include ko yan sa aking conclusion mamaya. So, number one, how to have an overflowing life. Number one, give. Okay? Give on the basis of grace. Okay? Give on the basis of grace. Romans 8:32, when God gave His own Son, it was purely because of the grace of God. Kung basahin natin ang Roma Kapitulo 8, verse 32, yung pagbigay ng Diyos sa Kanyang anak was purely because of the grace of God. Dahil nga sa Kanyang pagmamahal, in connection with this Romans 8:32, of course, ang John 3:16. Hindi ko na isinulat dyan ang John 3:16, pero sa sub-point ko, ang number one dyan is John 3:16 talaga. Okay? Alright, next, you move it. Okay? Para explain natin, ano itong give on the basis of grace? Magbigay tayo dahil nga sa biyaya ng Diyos. In other words, before ka nagiging generous, before ka nagiging palaging mapagbigay, you receive first the grace of God. Tandaan natin yan, ha? Mahirap po ang isang pusong mapagbigay
kung ang puso niya ay matigas pa sa bato? Hello? Amen mo ba? Ha? Hindi lang yan nakabase sa Biblia, pero common sense na lang yan. In fact, may unbeliever na Pilipino sumulat or naggawa ng kanta. Anong kanta niya? Pusong Bato. Di ba? Na well known pa na yan? O anong mensahe dyan? Pusong bato. Anong ma-expect mo sa isang batong puso? Matigas pa sa bato. Number 1 yan, hindi talaga mapagbigay yan. Amen po ba? Ha? Kung isang tao mapagbigay, ano kaagad ang ating sinasabi? Yung tao na yan, malambot talagang puso niya. Lalo na sa mga mahihirap, lalo na sa nangangailangan, yung tao na yan, malambot talaga ang puso. Di ba? So, anong gawin ng Diyos para ikaw at ako na matigas ang puso, magiging mapagbigay? Anong gawin ng Diyos? I-change niya muna yung puso na yan. Ezekiel 36 verse 26. Hindi ko na naisulat dito. Ha? Anong gawin niya sa puso mo? And that is the meaning of born again. No? Kailangang i-change ng Diyos ang puso mo, pusong bato, into a soft heart. Ha? If you have time, you just read. If you have time later on, i-off lang siguro. Pangit. Nag-echo siya. Okay. I-off lang. Hello. Okay. If you have time later on, please remember that verse in the Old Testament, Ezekiel 36:26. Isulat nyo. And please read it because that is the promise of God to the Jews, to the Israelites. Nga kahit matigas ang puso nila, i-change ang Panginoon yan. Dahil iligtas ng Diyos sila eh. No? And ang result dyan, sabi ng Diyos, you will become my people and I will become your God. Ganun siya. Yan ang purpose. Para ma-born again, para mag-Kristiyano. Totoong Kristiyano. Kasi dyan galing ang faith natin sa puso. Hindi dito. Daming Kristiyano na matalino dito, pero walang puso. Bakit? Hindi na born again. Ang kanila, burn again, nasunog. Hindi born. Tapos ang term na born again, please, pabalik-balik ko to, sabi sa inyo, pagturo, hindi po yan reliyon or sekta. Kaya na famous sa Pilipinas na nagiging grupo siya, nagiging reliyon siya. Uy, ano kayong reliyon? Anong reliyon? Ay, born again kami. Mali po yun. That is not a religion, it's a term na yan ang umpisa ng kaligtasan mo. That is really salvation. Ang pag-change ng heart mo. No? From bato to soft. Para tatanggapin mo ang Panginoon freely. So, by the time you receive the grace of God, yun ang born again, automatic yan. Mag-change ang buhay mo. Ang una talagang maramdaman mo sa buhay mo ay, number 1, you will have a sacrificial kind of giving. John 3:16, example of that was the pure love of God sa ating mga buhay. Okay?
ang ginawa ng Diyos was really a sacrificial kind of giving. Why? Because, of course, He is the author. He is the originator of that word called grace. Na? Awa at habag. For God so loved the world dahil nga minahal ka niya. Dahil nga naawa at na of all billions of people all over the world, isa ka nga ipaboran ng Diyos, isa ka na binigyan ng awa at habag ng Diyos. Kaya nakatanggap ka ng biyaya, ng grace of God. Ano yung grace of God? Hindi ko natin balik-balik yan, emphasize yan. Because gas-gas na sa inyo yan. Di ba? Last month, dito ako, na-emphasize ko rin ang grace. If you could remember, what was the meaning of grace? Unmerited favor of God. Hindi dahil sa iyo. In fact, karapat-dapat kang ilagay sa impyerno. Karapat-dapat kang hindi mahalin. Karapat-dapat kang parusahan. Karapat-dapat kang ilugmok ng Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Yes, mabait ka sa harap ng tao. Yes, mabait tayo sa harap ng parents or kapatid natin o sino man mga kakilala natin. Pero sa harap ng Diyos, anong description ni Isaiah sa ating tao, sa ating kondisyon na tao? Anong description ni Isaiah? We are like what? Filthy rags before God. Kahit ano ka pa kabait. Oh. Anong description ni Isaiah? Ang kondisyon niya sa tao? Filthy rags. Anong filthy rags? Basahan. Na yung description ng basahan na yan, hindi yung inagamit natin punas sa ating mga paa. Hindi. Sa original language, sa Hebrew, ang description, yung mag-opera ka ng tao, di ba? May basahan na ginagamit ng mga doktor. Yan ang klaseng basahan na ginagamit. Ang term na ginamit ni Isaiah, filthy rags. Rags ka na, filthy pa. Kasi ang idea ng rags, madumi talaga yan. Basahan ginagamit pangpunas lang. Tapos dinagdagan pa ni Isaiah, filthy. Anong word na meaning ng filthy? Sobrang dumi before God. Oh. So makapayabang pa tayo? Hello? Sa nagasamba ka dito, nakaharap tayo sa Panginoon ngayon, may mukha kang ipaharap sa Panginoon? Wala. May kayabangan tayo na magharap sa Panginoon? Kapatid, grabe ang ating kondisyon sa harap ng Diyos. May isang kanta din sa hymnal, no? Hindi natin kasi kinakanta ang mga hymnals, no? But I really challenge you, please include hymns or hymnal sa inyong pagsamba. Dahil ang mga messages dyan is very biblical. May kanta dyan na kalimutan ko lang title. Yeah. I-describe niya talaga na worm siya, no? Uod siya sa harap ng Diyos. Mabuti pa nga yung uod May buhay pa, may uod pa nga kinakain No? Di ba? Masarap pa. Pero at least yung writer na yan ng hymnal na describe niya ang sarili niya, a worm as I, and yet you still love me. At least mababa talaga yan. No? Worm. Pero kay Isaiah, grabe talaga. Filthy rags. And so, we really need the grace of God.
Pag wala ang grace ng Diyos, wala po tayong kaligtasan. Wala ang habag at awa ng Diyos at pagmamahal ng Diyos sa ating mga buhay, wala talaga tayong kaligtasan. Kawawa talaga tayo. And so now, we have the grace of God. So, maglabas o ilabas yan sa ating mga buhay. Ang unang natural na paglabas, na hindi ka na pinipilit, hindi ka na pinagagalitan, hoy, magbigay ka, hoy, hindi ka na inuutusan, kundi natural na lang sa ugali mo, no, na magbigay. Hindi ka na utusan, hindi ka na pagalitan, hindi ka na pinipilit. Because the number one effect of the grace of God is you will have a sacrificial kind of giving. Anong sacrificial? Meaning, walang-wala ka na or the last peso na nasa bulsa mo na dapat ipakain mo pa sa anak mo or ipakain mo sa sarili mo, binigay mo pa. You get the idea? Hello? Ha? Kasi hindi man masama na unahin natin sarili natin, unahin natin pamilya natin. Kung inaguto may dalawang anak dyan, dalawang bata para, no? Maliit na bata. Ang isa anak mo, ang isa hindi. Diba? Dalawa sila gutom. Ikaw na nanay, naturalmente, nature ng nanay or tatay, nga pagkainin ng anak dahil umiyak na eh. Pero, ang pagkain na natira, kasi mahirap ka rin, di ba? Ang pagkain nga natira, para lang talaga sa anak mo. O para lang talaga sa sarili mo. Pero pinigay mo pa yung sa hindi anak mo. Di ba? Yun ang meaning ng sacrifice. Or dalawa kayo, for example, no? Hindi ko man kaano-ano si Brother Ira. Dalawa kami gutom. Wala din siyang pera. Wala din siya akong pera. May isang biskwit ako dito. Isa lang talaga. Maliit pa. Okay. Dalawa kami gutom. Wala siyang pera. Wala din akong pera. Pambili ng pagkain. Anong sacrifice? Instead na ako ang kakain una, binigay ko pa sa kanya. Brother Ira, sige na, ikaw na mauna. Okay lang ako. Pero actually, hindi ako okay. Gutom din ako. Pero binigay ko pa sa kanya. Yan ang meaning ng sacrifice po. Okay? Pero kung busog ako, may pera man ako, tapos pinakain ko siya, hindi pa yan sacrifice, mga kapatid. Hindi yan sakripisyo. You got it? Hello? Wala na, tulog na. Yan ang meaning ng sacrificial kind of giving. Second, anong klaseng giving? Unconditional giving. Romans 5:8. No need for us to read that, but I hope you memorize that. Romans 5:8. While we were yet sinners, Christ died for us. Unconditional talaga yung pagbigay. Hindi siya conditional. Kaya kung dapat kung conditional, ang sabihin dyan sa verse na after nagiging righteous or hindi sinner ang tao, Christ died for us. Yan ang conditional. Pero ang sabi niya, while we were yet sinners, matagal na tayo makasalanan. And until now, we are still sinning. Christ died for us. Unconditional talaga yan. Kaya malakas po ang ating doktrina sa eternal security because of that verse.
hindi nakadepende sa ginagawa mo. Hindi nakadepende sa status ng buhay mo. Hindi nakadepende kung anong nagawa mo, past, present, and future. As long as Christ died for you, yung kamatayan niya ay para sa iyo yun. Forever, you're safe. You're safe against the wrath of God that will come upon us. You're safe. Unconditional giving. Ganon din mangyayari sa ating buhay. You want an abundant life? Magbigay kayo. Huwag kayong mag-expect in return. Conditional talaga yan. Oy, brother nagbigay ako sa iyo alam mo na. Mga kapatid, hindi ganon. Kahit hindi mo ba may sinabi nga, ikaw rin magbigay ka rin sa akin. No. Pero, ang sabi mo, alam mo na Ginakondisyon mo na yung tao. Kapatid, when you give for the Lord, do not expect in return. Do not. That is not the grace of God. O ano man ang dinonate natin, ano man ang binigayan, ang tinulong natin sa simbahan, kung magproblema ang simbahan later on, nag-away-away na, huwag mo nang kunin, balik. Napakalungkot at dami ko talagang na-witness ng mga simbahan, hala, grabe magbigay. Pastor, ako bili ng mga upuan. Pastor, ako bili electric fan. Pastor, ako bili ng aircon. Pastor, ako bili ng pulpit. Oy, praise the Lord, kapatid. Nag-away-away na. Nag-divide. Di, lalabas na siya. Pastor, kunin ko yung electric fan na binigay ko. Pastor, kunin ko yung air condition na binigay ko. Kapatid, wrong! Mali po yan. What you gave is all for the Lord and don't get it back. Amen ba? Napakasaklap talaga yung experience ko. How many times? Lalo na tayo mga fundamental Baptist churches is very well known of so many divisions. Divide, alis. Di ba? Lalo na nga uso ngayon ng CCF, wala. Kunting problema. Transfer sa CCF. Hindi man masama. Ako, ang training ko sa discipleship, CCF. May mga conferences sila, CCF. Walang problema. Maganda talagang CCF, programa nila. But what I'm trying to say here is that be loyal to your local church. Saan kayo naligtas? Saan kayo tinulungan ng Panginoon or nilagay ng Diyos? Stick there. Stay there. Help the church. Don't transfer to other churches. Ay, alam nyo, akala nyo, walang diferensya doon? Akala nyo, maganda na talaga doon? Kapatid, pag pupunta ka doon, magiging problematic sila. Sino ang mga problematic? Hindi ang iba, kundi ikaw. There's no perfect church. Tandaan nyo yan. And so, let's try to be mature. Let's grow. Anong sign sa growth ng isang Kristiyano nga mature na siya? Kung anong binibigay niya, hindi na niya bawiin. That's maturity. Another, kunting problema, kung mature ka, pag-usapan, hindi kayo magtatampo ka. Konting problema, tampo. Ayoko na dyan. Bakit, kapatid? Hindi naman nangumusta si pastor. Hindi naman namamansin si sister. Ganun mo lang problema mo, kapatid.
Ang liit-liit ng problema mo. That means hindi ka nag-grow pa. Kung hindi siya namamansin, hindi lapitan mo, baka bulag lang siya eh. Or baka ako, sorry talaga, pag lumalayo na, hindi ko na makita masyado. Dahil malabo ng mata talaga. Mabuti na lang, andyan si doktor. No? Dok, bigyan mo ako ng salamin, Dok. Hindi, joke lang yan, ha? Pero may mga doktor, di ba? Huwag ka agad mag-judge kasi. Kasi may mga tao na pag malayo, hindi ka na niya makita. Lalo na kung alas 6 na o alas 7 na. So hindi ka lang napansin. Hindi ka na nagsimba. Kung hindi ka napansin, ikaw ang lalapit. Kapatid, shh. Ba't hindi ka na namansin? Uy, ano ba? Uy, sorry kapatid, hindi kita nakita. Ganon talaga. Ganon yan. Or, ito pa yung masaklap. Hindi na nagsimba dahil natamaan sa misahe ni pastor. Oh! Dami ko kapatid, more than 30 years na ako nagpastor. Kaya minsan na-discourage na ako magpastor sa simbahan. Bakit? Hindi na ako makapreach ng maayos. Hindi na ako makatira kung ano mga kasalanan. Why? Aalis eh. Oh! Alis talaga yan. Kapatid, huwag ganyan. As long as the pastor did not mention your name, then consider it as training or correction in your part. Tanggapin mo yan, pasalamatan mo yan. And tapos wali sa pastor, palapitan mo pastor, pastor, salamat talaga, natamaan ako. Pasalamatan mo yung pastor na yan. Pag magsabi siya na bawal talaga mag-live-in, tanggapin mo yan. Bakit? Nasa Biblia yan. And concern ang pastor sa inyo. Diba? May isa din na nagalit dahil nakamention lang ko ng bakla, anak niya bakla eh. Oh! Wala na, hindi na nagsimba. Ano yan ko yan, ba't Biblia na yan? Sabihan ko na lang, sige, okay na yung bakla. Okay na yan. Pagdating ng hatol, sinong hatulan? Ako, na pastor. Kay kondon kong gabaklaan. Gikondon ko yung katumbuyan. Gikondon ko ang dalawang asawa. Gikondon ko ang abuso na sexual relationship. Di ba? And how many churches na una, grabe, invite nila ko dahil nagalingan sila sa pag-preach ko. Kung na-mention ko lang yung isang doktrina lang sa Bible na hindi nila matanggap. Wala na, hindi na nila ako na-invite. Lalo na itong doktrina sa eleksyon, daming churches talaga na hindi naniwala dito. Problema talaga yan, kapatid. Kung hindi ka maniwala election, napaka-clear yan sa Bible. Oh. And so, they don't invite me anymore. Why? They don't believe election. Which is very biblical yan. O, diba? Eternal security. Dami mga churches din na hindi niwala dyan. Hindi na ako makapreach. Because I am very strong sa eternal security. Ano pa mga doktrina sa Bible? Ang mga minor, okay lang yan. Like drums, or mag-clapping. Wala pa wala, minor lang yan. Pero sa mga major doctrines, hindi pwede na i-kuha natin yan. I-compromise. Amen mo ba? Lalo na sa human relationship, ang mag-asawa, lalaki, babae lang talaga. Kung tinatanggap na ninyo ang same sex, well, condolence sa inyo talaga. Condolence talaga sa inyo.
Kung ang Pilipinas later on, i-approve na nila ang kasal, lalaki kag lalaki, babae at saka babae, ako, kahit patayin mo ako, I will never agree to that. Oh, patayin niyo ako. I'm very happy. Lalo na kung baril man lang ang gamitin mo. Huwag mo lang dahan-dahanin niyo ako. Medyo masakit man yan. Barilin niyo ako. I'm very happy. Oh, totoo yan. Dahil against talaga ako sa same-sex marriages. It will happen sa Pilipinas. It will happen. Na pwede na ikasal ang dalawang lalaki at saka dalawang babae. Ang worst pa dito, may mangyayari mga kapatid, pwede na ikasal ang tao at saka ang hayop. Oh! Sa ibang bansa, mayroon na yan. Kinasal siya sa buaya. Oh, buaya. Ganun na kabuang ang tao ngayon. So hindi na kayo magulat, ang asawa niya kabayo na. Oh. Ang sunod niyan, Pilipinas na sumugin ng Diyos. Hindi na yung California. Ang Pilipinas. Okay, bilisan natin. Wala na tayong oras. Ang pangatlo, under number 1, give in the basis of grace. What are the grace, basis of grace sa pagbigay? At cheerful giving. No? Masaya ang pagbigay. 2 Corinthians 9:7 yung binasa natin kanina. Alright? Masaya talaga ang Diyos na magbigay ka. Every time magbigay kayo ng tithes dito, masaya ka. Hindi nga nag-murmur ka pa. Ang problema pa yan, ninakawan mo na ang Diyos. For example, 20,000 ang sahod mo. Magkano ang 10% niyan? 2,000, di ba? So dapat 2,000. Ang binigay mo, 1,000. Nag-murmur ka pa. Yun ang masaklap dyan. Ninakawan mo na ang Diyos, hindi ka pa masaya na binigay mo yung 1,000. Okay? Lahat tayo dyan, guilty, ha? Walang santo-santo dito. Guilty talaga lahat. Lahat tayo hindi talaga faithful magbigay ng 10%. Why? Look at your church. Diba? Ilang years na kayo dito? Kasi hindi tayo faithful sa pagbigay. Hindi tayo cheerful. Okay? Hindi na ako magtanong sa inyo, magkano binigay nyo sa inyo, pastor. But God knows your heart. You have to grow. Kayo, mga leader dito, you have to grow with your giving. Bakit hindi kayo makabigay na ganito sa pastor? Dahil nga, iilan lang ang nagbibigay dito. Iilan lang ang bumabalik lang talaga sa 10%. Second, so number 1, give on the basis of grace. Second, give on the basis of faith. Verse 6. Giving is the best test of faith. Ang pagbigay sa Panginoon man, sa simbahan man, o sa ibang tao, it's really a test of faith. Nga naniniwala ka na kahit ibigay mo ang pinakahuling-huli na pera mo sa bulsa, naniniwala ka na ang Diyos will going to provide in return sa iyo. That's faith. Okay, I'll give you 3 examples. Number 1 example. Story ito, If you have time later on when you go home, please read this. Number 1. The widow in Zarephath, 1 Kings chapter 17 verses 8 to 16. You're gonna read this later on when you go home. Ano ang kwento dito? Sa time ni Elijah, nung nabalik na siya sa Panginoon, dahil di ba lumayas siya dahil natakot siya kay Jezebel. And then takot na si Elijah, maglingkod sa Panginoon. Pero in-encourage siya ng Diyos. And then inutusan siya ng Diyos, Elijah, sa time ni Elijah,
ang lugar nila was experiencing a severe drought. Anong drought? Famine. Walang pagkain. Magtanim sila na mamatay. Bakit? Walang ulan. Desert pa yung lugar nila. So, gutom talaga. Pero inutusan siya ng Diyos, Elijah, you go to this place, Zarephath. And then may makita ka doon na balo, widow, namatay ang bana o asawa, lalaki. Asawang babae na iwan. At kaisa-isa nilang anak. Now, dahil sa famine, sa gutom, ang last na pagkain ng widow, pag maluto na nila at makain na nila, mamamatay na sila. And so, nilapitan siya. Napakilala man si Elijah, pero of course, ang widow, hindi ka kilala sa kanya. No? Sino ka? Pero anong utos ni Elijah? Widow, walang tawag niya, babae, pakainin mo ako. Yan lang, mga utos ni Elijah, pakainin mo ako. Sabi ng widow kagad, di ba? Natural na sagot. Paano kita mapakain na last na lang itong flour at oil? No? Ay, yun man yung niluluto nila dati. Last na lang ito. Pag-ubos nito, mamamatay na kami. Ang sabi ni Elijah, sige lang, unahin mo ako. Just feed me. Uy! Naniwala yung babae, yung balo. Faith, grabe nga faith. Nagluto siya at pinakain niya si Elijah. Oh, what was the miracle? What was the miracle? Diba, ubos na. Diba, ubos ng flour. Last na yun eh. Isang tao pa. Kung sila yon, ang widow at saka anak, hatiin pa nila. Niya. So para lang talaga kay Elijah. Wala na talagang matitira sa widow. Pero laking gulat niya. Bakit? Pagbalik niya sa container o saan niya nilagay yung flour at oil, nagulat siya na puno man! Puno! And then, hanggang namatay ang widow at saka anak niya, hindi naubos yun. Overflowing. Diba? Oh. Inuna mong lingkod ng Panginoon. Kayo, wag kayong katakot talaga na painumin yung pastor or pakainin mong pastor. Huwag kayong matakot niyan. Kahit mahirap ka na, except kung ang pastor talaga magsabi, kapatid, huwag na. Okay? Huwag na. Huwag ka nang mag-prepare. Minsan kasi mga pastor magbibisita talaga sa inyo. So may mga pastor, pakita nila nga talagang mahirap may membro. Hindi na yan siya magpa-problema. It happened to me many times. No? Huwag na. Pero may mga membro talaga na, Oy! Bilan niyo, pastor, soft drinks. Sabihan ko kagad, kapatid, huwag na yung soft drinks na yan dahil bawal na sa akin ng soft drinks. Hindi na, tubig na lang. Kapatid, believe me, God will going to provide you. Second example, the feeding of 5,000, Matthew 14:13-21. Problema na sila, 5,000, dami yan. Di ba? Including the women and the children. Talagang binilang ng mga disciples. Sabi ni Jesus, ilan sila? Lord, 5,000, dami nito. Paano to? Maghanap kayo, pagkain. May nakita. 2 isda at saka 5 tinapay lang. Doubt agad ang mga disciples. Paano mo mapakain ito? 5,000 o 2 isda at saka 5 tinapay lang? Pagrinig ni Jesus, sana. Ito, bata pa ang nagdala. Halika. Binigay nila kay Jesus. Di ba? At yung bata, grabe din ang faith niya. Binigay din niya sa kay Jesus. O anong nangyari? Nakakain lahat ang 5,000, dami pang sobra. Diba? It's faith. Last, letter C.
The experience of Abraham. Okay, the offering of Isaac by Abraham. Abraham did not hesitate to give his Isaac as an offering to God. At talagang patayin niya. No? Hindi talaga siya na umiyak pa or nagmurmur, Lord, ano ba to? No? Pangako mo sa akin, ibigay mo sa akin itong anak. Dahil wala akong anak, paano pa? Nagpangako ka pa nga magiging nasyon ako. Tapos patayin mo talaga. Kasi sa Isaac lang ang pag-asa ko nga magiging nasyon. Pero never siya nagsabi ng ganyan. Never. Abraham was really willing to give, to offer his only son. Why? Because Abraham believed na kahit mamatay man si Isaac, God will give him another son para magiging nasyon. Nation. His own people. Mga kapatid, ito ba yung utak nyo every time magbigay kayo? Huh? Have faith lang talaga. Dati, guilty din ako sa kasalanan na, siyempre, tatay ko, pastor eh. So, makikita ko, anak ko, 10 kami magkakapatid. Experience na talaga namin ng very, very hard experience. Dahil, ngayon nga, walang sahod si tatay. No? May sahod man, pero kakarampot. So, paano niya pakainin ang 10 anak? Pagkain pa lang yan. How much more pag-aral? Paano mo paaralin? You know what? Lahat kami nakatapos, lahat kami professionals. Walang isang taon na nagsabi ang tatay ko, "Hoy, Jonathan," kay Jonathan ako, no? Or sa pamilya, Nunoy tawag sa akin. Never in my experience na nagsabi ang father ko, mother ko, "Oy, Noy," or ano bang pangalan mga kapatid ko, "Tigil ka muna, paunahin natin si older brother mo nga makatapos. Tapos kung makatapos siya, makatulong." Never talaga. Tuloy-tuloy kami lahat. So anong ginawa ng Diyos para makatulong kami sa Father? Binigyan kami niya ng wisdom. So elementary, high school, libre man yan. College, walang libre, mahirap eh. Anong ginawa ng Diyos? Binigyan kami ng talino. Lahat kami. Scholar. College, walang bayad. O, di ba? So you have to maintain your grades. May kapatid ko na babae na yung eldest namin. Ngayon, retired na siya na superintendent sa DepEd. Grabe ang talino na bigay ng Diyos sa kanya. Elementary, valedictorian. High school, valedictorian. College, summa cum laude. Doctorate, summa cum laude. Grabe nga. Grabe nga talino binigay ng Diyos sa kanya. Oh, totoo yan. Why? Because my father is very faithful para sa Panginoon. And so ako, nung tinawag ako ng Panginoon na magpastor, yun talaga ang fear ko, ang takot ko, maghirap ako. So sabi ko, well, wala tayong magagawa. Ang Panginoon man yan. So bahala na, magutuman ako. Pero hanggang ngayon, after 35 years sa ministry, hindi ba ako nagutuman? Nakipangantian ko eh. Gusto ko na nga hindi nangyari ang tinatakutan ko. Nga maghirap ako. Grabe pang ang blessing, no? Motor, binigay, no? Sasakyan, binigay, bahay, binigay na Panginoon. See that? Hindi na ako maghirap. Bigayan lahat. Why? Because God is faithful. You're gonna give your life on the basis of last. Okay? Give on the basis of thanksgiving to God. Magbigay tayo
dahil pasalamat tayo sa Panginoon. Verses 11 to 12, we have no time. Anong pasalamatan natin? Number 1, we have to thank God for the salvation. Papasalamat ba kayo na niligtas kayo ng Panginoon? Amen? Yan ang rason. Bakit giver tayo? Because salvation is so precious that we cannot exchange this into money or any material things. Letter B, thank God for the good health and wisdom. Good health and wisdom. And number 3, letter C, thank God for the good work and job. So itong tatlo na ito, bakit hindi tayo natakot magbigay? It's because una-una, niligtas tayo ng Panginoon. Pangalawa, dahil niligtas natin, binago ng buhay, wala nang bisyo, healthy tayo. And because healthy ka, may wisdom pa na binigay ng Panginoon, magandang trabaho mo. Kasi hindi makagandang trabaho kung masakitin ka. Sinong company makatanggap sa inyo masakitin ka? Hindi, wala. And because we have good job now, then you can give. Amen ba ba? Kasi mahirap man talaga magbigay, mag-offering kung wala kang trabaho. Di ba? Di ba? Oo. Kayo mga young people din, aral kayo na mabuti para hindi na ako mahirapan mag-apply pa. Ikaw na pang hinahanap. Yung iba, di ba? Grabe yung apply pa. Yung iba, tinatawagan na lang. Ako, tinatawagan na lang. Pastor, may estudyante dito. Hindi na ako pupunta sa school. Ako na lang tinatawagan. Why? God give me skills. Kahit wala akong sahod dyan sa Bacoor. Mabuhay ako. Why? God gave me a skill. Tawag lang. Hindi na ako pumupunta. That's a blessing. Conclusion. 1 Timothy 6:6-7. The secret of overflowing life is contentment, full of satisfaction, happy even if you are poor. Okay, ganun po siya. Now, godliness with contentment is great gain. 1 Timothy. Kailangan din, learn tayo magkontento. Learn. Live in accordance to your means. Problema, bakit naghirap ang Pilipino? It's because 10,000 lang ang sahod mo kada buwan, pero ang binibili mo, sobra sa sahod mo. Maghirap ka talaga. At paano ka pa magabigay ng tithes mo? Live within your means. Yan ang secret. Meaning, be contented. Now, gusto ka talaga malaking sahod, then work hard. Double time. Mag-overtime ka. Para lumaki yung sahod mo. Amen ba ba? Sa Kristiyano, walang tamad ha. Trabaho talaga. Don't be dependent on other people. Ito yung sikrito. Overflowing life, give. Don't be a receiver, always be a giver. Yan ang sikrito. And then in our conclusion, be contented. Okay, be contented. Live within your means. Okay. So kung 20,000 lang ang monthly mo, tapos panay ka punta sa Hong Kong, pasyal sa Korea, kulang talaga yung 20,000 mo yan, kapatid. Be wise din. Alright? Kung mag-ambisyon ka, no problem yung ambisyon ha. May mga tao na, ambisyoso. Siyempre, mag-ambisyon talaga ako. Anong pakialam mo kung ambisyoso ko? Di ba? May mga tao na, kuwan ba? Mga inggitiro ba? Intigitira, di ba? Walang problema, mag-ambisyon ka. Basta, trabaho lang talaga. No? Work. Clean job. Work hard. Bayami mga tao na naiinggit sa'yo.
Okay? If they want to remain poor, kanila yan. Tayo mga Kristiyano, don't stay as a poor person. Work hard. Serve God. Give. Share. Be contented. That's the secret of overflowing life. Amen po ba? Let's pray. Father, thank you for your message. Sorry we went over time. But thank you, Lord, for what you have done in our lives. Thank you for the message. Bless this message into our hearts. Lord, I hope ma-challenge mga membro na hindi po madali na to have this abundant life or overflowing life. There's always a principle to follow, and that principle is from the Word of God, from your Word, O God. So bless us and bless this message into our hearts. In Jesus' name, amen. God bless us all. Tayo ito na. Ang ay papurihan, anak Espiritu Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa langitan. Hindi kayo sumusunod sa aking mga tutunin. Manumbalik kayo sa akin ang Panginoong makapangyarihan at babalik ako sa inyo. Pero itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Magtatanong din ako sa inyo, maari bang nakawan ang Diyos? Parang imposible. Pero mananakawan nyo ba ako at itatanong ninyo, paano namin kayo ninanakawan? Ninanakawan ninyo ako dahil hindi nyo ibinibigay ninyong mga ikapo at mga handog. Iyan ang dahilan kung bakit isinusumpa ang buong bansa. Pero ngayon, hinahamon ko kayo na subukan ninyo ako, ang Panginoong makapangyarihan. Purihin ang Panginoon sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Ama kong Diyos, nagpapasalamat kami sa inyong katapatan at sa inyong kabutihan sa aming buhay. Kung paano niyo, Lord, na pinunan ang lahat ng aming mga pangailangan. Naging higit kayo at sapat sa lahat ng aming mga pangailangan at hindi kayo nagkulang. Nagpapasalamat din po kami sa bawat hanap buhay, sa kalusugan at kalakasan na pinagkakalob niyo, Panginoon. Pinupuri ka namin sa lahat ng ito. Kaya nawa, Panginoon, bilang oras namin ito para ibigay ang aming pagsamba at pagpupuri at pagmamahal sa inyo, sa mamamagitan ng pagbibigayan, tanggapin niyo muli ang aming ikapo, aming mga handog, at ganoon din ang aming mga pinangako sa inyo para sa misyon, Panginoon, na patuloy namin, Lord, na tapat kaming ibinabalik to sa inyo. Na ang bawat salapi na may ipon dito ay patuloy niyong gagamitin ito sa kalalawig na iyong gawain sa lupang ito. Kaya purihin ka, Panginoon, sa aming pagbibigayan at ito aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mari po tayo maupo at habang inaabot ng ating mga offering.
mga oras na ito, tayo ay aawit ng pangwakas na awit natin para sa ating Panginoon na nag-alay ng kanyang sarili upang ako at ikaw ay mabuhay. Kaya ating ialay ang ating puso sa pagsamba sa Kanya sa pamamagitan ng pag-awit ng biyayang taglay. Tumayo po tayo mga kapatid. Ibig mo Walang hanggan sa puso ko, ika'y nananahan. Katapatan mo'y walang kapantay, kabutihan mo'y saganang tunay. Puso'y umawit sa pagsamba, aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, O Jesus. Dala ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Diyos. Pag-ibig mo'y walang hanggan sa puso ko, ika'y nananahan. Katapatan mo'y walang kapantay, kabutihan mo'y saganang tunay. Puso'y umawit sa pagsamba, po natin ang aking Diyos. aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, O Jesus. Dala ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay sa'yo, aking Diyos. Wala na ngang makaigit pa sa'yo. Pag-ibig mo'y wagas sa lahat ng oras. Aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, O Jesus. Dala ko'y lubos, buhay ko'y inalay upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso ko'y alay, aking Diyos, ako'y nabago ng biyayang taglay ng pag-ibig mo, O Jesus. Dala ko'y lubos, buhay mo'y inalay upang
pag-ibig mo, O Jesus. Dala ko'y labayan, buhay mo'y inalat, upang sa'yo'y mabuhay. Pagsamba ng puso kaya lang, 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 sa'yo aking Diyos. Panginoon na aming Diyos, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, hanggang sa pagtapos, Panginoon, ng aming pagsamba sa iyo. Pinupuri at dinadakila ka namin, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy mo kami, Panginoon, na palakasin sa paglilingkod sa iyo, Panginoon. Palakasin mo ang bawat isa, Panginoon, at gamitin mo kami, Panginoon, na instrumento para sa mga kapatiran naming nanghihina, Panginoon, na muli ay mapanumbalik namin ang sigla at ang alab, Panginoon, sa kanilang mga puso na lumulahati, Panginoon, at sumamba sa iyo. Dalangin namin, Panginoon, sa pagtatapos ng aming pagsamba, ikaw nawa, Panginoon, ang siyang magbalik sa amin, Panginoon, sa mga susunod na gawain. Ikaw ang siyang magpaalaala sa amin, Panginoon, ng kahalagahan ng pagsamba at patuloy mo po kaming ingatan sa aming pag-uwi. Ito lamang po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. At ngayon, purihin natin ang Diyos, siya nakapag-ingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapagdala sa inyo sa kanyang harapan ng walang kapintasan at may lubos na kagalakan. Siya lang ang Diyos at ating tagapagligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kadakilaan at kapangyarihan mula pa noong una hanggang ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Di tapat ang kaloob ng Diyos sa atin, ngunit ang lakas na siya'y sundin. May tibay linahon at kagalalo, kaya aral niya'y sundin. Nawa tayo'y tapat ang kanyang salita, itan niya. Nawa tayo'y tapat ang buhay nating maglakas. Mga kapatid, daladala mo ang pangako ng Panginoon sa mga araw darating na wala kang papangambahan dahil higit kang managumpay. Kaya huwag mong kakalimutan, palagi mo nandaan, mahal tayo ng Diyos. Diyan po, natapos ang ating gawain at maaari po tayong maupo para